Party list system. Ano ba talaga yon? At paano ba nahahalal itong mga party list representatives na to? At ano ba yung purpose ng party list? Ito yung mga tanong na pag-uusapan natin ngayon para magkaintindihan tayo kung ano ba talaga itong party list system at sino ba talaga dapat ang iboboto natin sa mga party list sa pinagpipilian natin. Unang-una, ano ba ang party list? Ang party list ay isang paraan para magkaroon ng representation ang ating mga marginalized sectors sa gobyerno, specifically sa Kongreso. At ang mga marginalized sectors na to ay tulad ng mga kababaihan, kabataan, urban poor, indigenous communities, at iba't iba pang mga marginalized sectors o mga sectors na nangangailangan ng representation beyond the district representation. Kasi yung Congress is a representation by district. Kumbaga, representation siya kung saan ka nakatira o sa lugar nyo. Ang party list goes beyond sa district. At ngayon, mas malawak yung pagboboto niya. Kumbaga, buong Pilipinas pwedeng bumoto sa isang particular party list na nagre-represent sa mga marginalized sectors na to. Sounds good, di ba? At yung sa batas natin, nakalagay doon na 20% of all congressional seats have to be allocated to the party lists. So, right now, for example, 316 yung total ng members natin ng Congress. Sa 316, ang ibig sabihin nun, dapat 63 of the 316 seats have to be party list representatives. Ayon yun sa ating batas. At paano ba sila binoboto? Ganito po yon. Unang-una, sa pagboboto, kailangan lang talaga isa lang ang iboboto mong party list. So, sa lahat ng botante, magboboto ka ng isang party list, magboboto ka rin ng isang congressional representative sa distrito mo, yung congressman o congresswoman mo. So, yun yung dalawang votes mo, no? Pero magkaiba yan, ha? So, one is by district, the other one is a party list o by marginalized sectors. Ngayon, para manalo ang isang party list at makakuha ng upuan sa Kongreso, kailangan sila makakuha ng at least 2% of the total votes. At pag nakakuha sila ng 2%, they will get 1 seat in Congress. Pag lumampas sila ng 2% at let's say umabot ng 4% or more, makakuha sila ng up to 3 seats in Congress. Yun na yung maximum. Tapos, ang tanong natin dito, dahil 20% yung kailangan ma-fulfill na number of seats para sa party list, paano kung hindi umabot ng 2% ng isang party list? Kung di siya umabot ng 2%, ang pwede mangyari ay kukunin ng COMELEC yung mga iba't ibang party list na kahit na 1% lang ang boto, basta lang mapuno yung 20% na allocation na kailangan mabigay sa party list. So, ibig sabihin nun, 60 party list groups or representatives will be in Congress no matter what. Ngayon, ano ba ang problema sa sistemang to? Ang problema ay mabilis itong maabuso. Pwede itong gawing paraan para makapasok yung mga political dynasties at magkaroon sila ng mas maraming pang-upuan sa ating Kongreso. At dito sila magkakaroon ng mas maraming kapangyarihan by just creating a party list. Pwede din to pasukan ng mga mayayaman na mga individual na gusto lang magkaroon ng kapangyarihan sa ating Kongreso para sa kanilang self-interest. Yun yung isang malaking problema ng party list system. At paminsan-minsan, wala na ngang nire-represent na marginalized sector. Kumbaga talaga self-interest na lang nila yung nire-represent nila. Ngayon sa election na to, meron tayong 156 party lists that are all vying for a position in Congress. Ibig sabihin nun, out of 156, mga 60 to 63 will be elected. Halos 40% ng lahat ng mga kandidato bilang party list ay pwedeng manalo dito. Kaya pag tinignan mo, ito ay isang mabilis na paraan para makakuha ng upuan sa Kongreso. Kaya siguro ang dami nag-a-apply magkaroon ng party list. Ngayon tignan nga natin yung mga party list at mga pangalan ng mga party list na tumatakbo ngayon. Meron tayo ditong FPJ Panday Bayanihan, Duterte Youth, PBBM. Anong party list kaya to? At anong nire-representa na itong mga to? Kung tutuusin, pag-isipan mo yan ha. Tapos meron naman dito, Juan Pinoy. So sinong nire-represent ni Juan Pinoy? Wi-Fi, Juan Pacman, may Batang Quiapo, may PBA. Ano yung PBA? Nire-representa ba nila yung mga basketball players? Meron dito Click Party. Yung mga pangalan na to talagang nakapagtataka at mapapaisip ka talaga kung meron ba talaga silang seryosong nire-represent na marginalized sector. Ito, SSS, GSIS pensionado. So pensioners, yun ba?
TikTok. Ano ba yan? Nire-represent niya mga TikTok content creators? O ito naman, Pusong Pinoy. Wow. Meron pa dito, BFF. Tapos meron pa ditong Tutok Tuwin. Tapos meron naman isa dito, Probinsyano Ako, Bagong Pilipinas. Meron naman dito, BBM at Maharlika. Kaya nakikita mo dito kung paano talagang nababoy na itong party list system na to. Kaya ang tanong natin dito, paano ka ba dapat bumoto ng party list? Pag boboto ka ng party list, ito na lang isipin mo, ano ba yung nire-representahan ng mga party list na to? Sino ba ang kanilang nire-representa? At lehitimo ba itong mga party list na iboboto mo? Huwag ka lang bumoboto dahil sa pangalan. Bumoto ka dahil alam mo kung ano yung pinaninindigan at pinaglalaban ng mga party list na to. For example, Kabataan. Alam mo na Kabataan ang nire-representa nila. O kaya Gabriela. Alam mo na yung mga kababaihan at karapatan ng mga kababaihan ang nire-represent nila. O kaya Akbayan o Makabayan. O kaya pwede rin yung ML party list kung saan si Manay Laila de Lima ang nagre-representa. At pwede rin kung hinahanap mo ay party list representative para sa iyong kalusugan, meron din Heal PH. So maraming mga iba't ibang party list na pwedeng pagpilian. Pero yung mga nabanggit ko parang medyo mas matitino pa yon kumpara sa iba. So pwede kang pumili sa mga yon. Huwag kang pumili dahil pangalan to ng isang palabas sa pelikula o kaya sa isang teleserye o kaya pangalan ng isang sikat na artista o sikat na politiko. Hindi yun ang paraan para pumili ng isang party list. Dahil malaki ang impluensya na meron na itong mga party list na to. Remember, they are members of Congress. They have the power of the purse. Kaya kailangan pumili tayo ng tama. Ngayon ang tanong, sino ba dapat pipiliin mo? Para sa akin, ang mga party list na pwede kong pagpilian, yung mga binanggit ko kanina, Akbayan, Makabayan, Gabriela, Kabataan, ML, Heal PH. Yung mga yon. Yung mga iba naman, hindi ko na alam, hindi ko na napag-aralan at kung gusto mo talaga bumoto ng iba pang party list, pag-aralan mo muna talaga kung ano ba yung nire-representa nila at kung sino ba talaga sila. At para doon, magkaroon ka ng informed decision. At alalahanin nyo, isa lang ang pwedeng boto nyo para sa party list. Kung lumampas ka ng isa, void na yung boto mo. O, sana nakatulong tong video na to para maintindihan mo na kung ano ba tong party list system at kung paano ba dapat bumoto at kung sino ba dapat iboboto mo. Ikaw, sino plano mong iboto sa party list at bakit? Isulat lang lahat yan dito sa comment section sa ibaba at pag nagustuhan mo yung mga ganitong klaseng video, huwag mo kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click mo na rin yung notification bell na yan para ma-notify ka sa aking susunod na video. Salamat sa inyo lahat. Ito si Chris Tan. Magkita tayo muli sa aking susunod na video.